Lumayo ka nga sa akin, Mercedes. Amoy sosa at pawis ka. Nakakasuka. Don't you have any shame? May mga bisita tayo. Baka mapagkamalan ka pang pulubi na pumasok dito. Ang mga salitang binitawan ni Lorenzo ay tila mga tipak ng yelo na humubog sa namumuong katahimikan ng mansyon. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maningning na figura ni Isabela Arnaldo na nasa kabilang dako ng silid, tila isang bituin na pilit inaabot ng kanyang mga hangarin. Natigilan si Mercedes, ang kanyang mga kamay na namamaga at may mga bakas ng sugat mula sa maghapong pagkayod at paglilinis ng mga mantsa sa sahig ay dahan-dahang nagtago sa lukot-lukot niyang apron. Sa loob ng bulsa niyon ay naroon ang isang dilaw na sobre, isang kasunduan mula sa Vergara Group na binuo niya ng may pagmamahal at lihim na sakripisyo. Ito sana ang kanyang regalo, ang susi na magliligtas sa bumabagsak na karera ni Lorenzo bilang arkitekto. Isang sorpresang magpapatunay na ang asawang minaliit ng lahat ay ang siyang mag-aangat sa kanya sa rurok. Ngunit ang bango ng mamahaling pabango ni Isabela ay tila isang malakas na sampal na dumaan sa harap ng kanyang mukha. Nilalamon ang amoy ng murang sabon na pilit niya't ipinangalis sa dumi ng bahay. Sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng mansyong ilustre, tila isang anino si Mercedes sa gitna ng liwanag. Ang bawat patak ng pawis niya ay naging hamog ng pagdurusa na hindi man lang napansin ng mga taong kanyang pinagsisilbihan. Ang mga mararangyang pagkaing nakahain sa mesa, ang lechon, ang mga hamonado, ay pawang bunga ng kanyang pagod. Ngunit siya mismo ay walang puwang sa piging na yon. I'm sorry, Lorenzo. Gusto ko lang sabihin na nakahanda na ang hapag. At may ibibigay sana ako sa'yo. Mahinang usal ni Mercedes, ang boses niya ay basag at tila tuyot na dahon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorenzo bago siya bumaling kay Isabela. See that? My wife's idea of a gift is probably a knitted sweater or some cheap perfume. Napaka-provincial talaga. Humagikhik si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Oh, Lorenzo, don't be so hard on her. At least she knows her place. In the kitchen, naramdaman ni Mercedes ang malamig na hangin na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Ang hiya. Ang matinding pakiramdam ng pagkapahiya na matagal na niyang iniinda-alang-alang sa kanyang pamilya ay tila isang malaking bukol na bumara sa kanyang lalamunan. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng pasilyo, palayo sa kislap ng mga hiyas na hindi sa kanya. Ngunit ang tadhana ay may malupit na biro. Sa gitna ng kanyang paglayo, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng library. Ang mga bulong ni na Lorenzo at Isabela ay parang mga lason na pumasok sa kanyang pandinig. Kailan mo ba siya palalayasin, Lorenzo? I'm tired of seeing her face in this house. Wika ni Isabela na may halong paglalambing. Just wait, sweetheart. Kapag nakuha ko na ang pirma sa Vergara project bukas, I'll throw her out. Including that brat, Lulu. Hindi sila bagay sa buhay na ibibigay ko sa'yo. Mercedes is just a stepping stone, isang mitya ng nakaraan na dapat nang itapon sa basura. Tila tumigil ang mundo ni Mercedes. Ang sobrang nasa loob ng kanyang apron ay biglang bumigat, kasing bigat ng isang lapida. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa selyo ng pamilya Vergara, ang selyo ng kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga palad. Isang nakakangit-ngit na kabalintunaan. Ang lalaking nais niyang isalba, gamit ang kanyang buong pagkatao, ay siya ring lalaking gagamit sa kanyang biyaya upang tuluyan siyang ilibing sa limot. Ang sakit ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang matinding pagkasuklam na nagpaduwal sa kanya. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa alingasaw ng kataksilang, mas masahol pa sa bulok na basura. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila naging bubog na bumaon sa kanyang mga mata.
nananatiling tuyo, ngunit nag-iiwan ng matinding hapdi. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga pasang kulay ube, ang mga kalyo, at ang mga sugat na dulot ng pag-aalaga sa isang tahanang kailanman ay hindi siya itinuring na kabilang. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay naging isang malaking kahangalan. Naglakad palabas ng library si Lorenzo. Hindi napansin ang asawang nakatayo sa anino. Ang kanyang makintab na sapatos na balat ay tumama sa mga daliri ni Mercedes nang aksidente nitong mabitawan ang isang basahan at yumuko upang pulutin ito. Walang paumanhin, walang pag-aalala. Itinuloy lang ni Lorenzo ang paglakad. Tila ba ang kanyang asawa ay isa lamang dumi sa sahig na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin. Pinanood ni Mercedes ang paglayo ng asawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento mula sa kanyang bulsa at sa gitna ng kadiliman ng pasilyo ay dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng papel na nagkakapira-piraso ay tila huling tibok ng kanyang pusong nagmamahal. Ganito na lang ba ang halaga ko, Lorenzo? Ang lahat ng sakripisyo ko na uwi lang sa basura? Bulong niya sa sarili, habang ang mga piraso ng bilyong halagang kontrata ay nalaglag sa malamig na sahig. Sa isang iglap, ang maamong mukha ni Mercedes ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap ng pag-asa at napalitan ng isang mapanganib na ningning. Inabot niya ang isang lumang cellphone mula sa kabilang bulsa at nagdial ng isang numerong 6 na taon na niyang hindi tinatawagan. Secretary Ramos, it's Mercedes. Burn everything down. Start with Illustre Architects. Pagkatapos ibaba ang telepono, huminga ng malalim si Mercedes. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang dibdib ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang baga. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang maruming apron. Walang luha. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamo, ay tila naging 2 pirasong uling na nagbabaga sa dilim. Bumalik siya sa kusina, kung saan ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa kanyang pagkatao. Sa bawat yabag niya, nararamdaman niya ang bigat ng 6 na taon. 6 na taon ng pananahimik, ng pagtitiis, at ng pagpapanggap na siya ay isang walang kwentang ulila para lamang patunayan na mahal siya ni Lorenzo hindi dahil sa kanyang pera. Anong laking pagkakamali. Mercedes, bingi ka na ba? Ipinatatawag ka ni Doña Consolacion sa hapag. Kanina pa tapos ang main course, bakit wala pa ang dessert? Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw mula sa dining room, puno ng iritasyon. Dahan-dahang pumasok si Mercedes sa silid. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila nanunura sa kanyang abong hitsura. Nakita niya ang kanyang biyenan, si Doña Consolacion, na nakaupo sa kabisera. Tila isang reyna na naghahari sa isang kahariang ang pundasyon ay ang pawis ni Mercedes. I'm sorry, ma'am. Heto na po ang leche flan. Mahinahong sagot ni Mercedes. Inilapag niya ang tray sa mesa, ngunit bago pa man niya maiatras ang kanyang kamay, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng matanda. Wait, what is this? Bakit ang dumi ng kuko mo habang nagsisilbi? You are a disgrace to the illustre name, Mercedes. Kahit man lang sa gabi ng Noche Buena, hindi mo man lang nagawang magmukhang tao. Parinig ni Doña Consolacion habang diring-diri na tinitingnan ang kamay ng manugang. Ma, don't mind her. She's just a maid with a marriage certificate anyway. Dugtong ni Lorenzo habang nilalagyan ng alak ang baso ni Isabela. Ang tawa ni Isabela ay parang kalansing ng barya. Matunog ngunit walang kaluluwa. Sa sandaling iyon, napansin ni Mercedes ang isang bagay sa gilid ng pinggan ni Doña Consolacion. Doon, sa gitna ng mga tira-tirang balat ng hipon at mantsa ng sarsa, ay may isang bagay na pamilyar. Isang simpleng gintong singsing, ang kanyang singsing sa kasal. Nalaglag ang puso ni Mercedes sa kanyang sikmura. Kanina lang, habang naguhugas siya ng mga malalaking kawa, hinubad niya iyon at inilapag sa gilid ng lababo
para hindi magasgas. Paano yon napunta sa basura ng kanyang biyenan? Naghahanap ka ba ng anuman, Mercedes? Tanong ni Doña Consolacion na may mapang-aping ngiti. Gamit ang kanyang tinidor, itinulak niya ang singsing palapit sa gitna ng mga dumi ng pagkain. Nakita ko yan sa lababo. Akala ko ay basura. Dahil sa sobrang liit at mura ng klase, bagay lang yan sa basurahan, gaya ng pinagmulan mo. Ang pakiramdam ng hiya ay unti-unting napalitan ng isang malamig na puot. Naalala ni Mercedes ang araw na ibinigay sa kanya ni Lorenzo, ang singsing na yon sa ilalim ng ulan. Nangako ito na kahit anong mangyari ay hinding-hindi siya nito pababayaan. 6 na taon niyang iniingatan ang simbolong iyon ng kanilang pag-ibig. Kahit na ang totoo ay kaya niyang bumili ng isang buong minahan ng ginto kung gugustuhin niya. Ngunit ngayon, ang simbolong iyon ay dumi na lamang sa paningin ng mga taong pinakain niya. Lorenzo, yung ring ko. Bulong ni Mercedes, umaasa sa huling hibla ng katarungan mula sa asawa, ngunit hindi man lang tumingin si Lorenzo. It's just a ring, Mercedes. If it's in the trash, then it belongs there. By the way, give me the money you've been hiding in that biscuit tin. I know you're saving up for Lulu's school. I need it for an urgent business investment tonight. Business investment? O pambili ng bag para kay Isabella? Halos hindi makapaniwala si Mercedes sa sariling boses. Tumayo si Lorenzo at marahas na hinawakan ang braso ni Mercedes. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. You owe everything to this family. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pera. Tiningnan ni Mercedes ang asawa ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang mga hakbang ng kanyang mga tauhan na unti-unti nang kinubkob ang imperyo ng mga ilustre. Ang bawat sentimo na ibibigay niya ngayon ay ang huling pabuya para sa kataksilan ni Lorenzo. Sige Lorenzo, ibibigay ko sa iyo ang huling sentimo na meron ako, wika ni Mercedes na may kakaibang tono sa boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa, kinuha ang singsing na puno ng dumi ng pagkain at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Ang sakit ng matulis na bahagi ng singsing na bumaon sa kanyang balat ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tapos na. Pero tandaan mo ito, kapag lumabas ka sa pintong iyan, dala ang perang iyan, huwag na huwag mo nang susubukang bumalik. Dahil ang lahat ng itinapon niyo sa basura ay babalik para lamunin kayo ng buhay. Humalakak lang si Doña Consolacion. What a drama queen! Get out of here! You're ruining the mood! Lumabas si Mercedes ng silid ng hindi lumilingon. Pumasok siya sa silid ni Lulu, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, na ang mundo nilang dalawa ay magbabago magpakailanman bago sumikat ang araw ng Pasko. Kinuha ni Mercedes ang biscuit tin at inilabas ang ilang libong pisong naipon niya mula sa pagtitipid sa palengke. Ito ang perang kinuha ni Lorenzo para sa kanyang kaligayahan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes habang hawak ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang abogado. The foreclosure papers for the Illustre Mansion are ready, Madam Vergara. We are just waiting for your signal. Isang luhang sa wakas ay kumawala sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng paglaya. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa buong mansyon. Ngunit sa loob ng silid-imbakan na nagsisilbing kwarto ni na Mercedes at Lulu, ang hangin ay tuyot at puno ng pangamba. Ang init na nanggagaling sa katawan ng 5 taong gulang na bata ay tila apoy na tumutupok sa puso ni Mercedes. Ang bawat hininga ni Lulu ay mabigat, putol-putol, at may kasamang mahinang ungol ng hapis. Nay, ang init po, pulong ni Lulu. Ang kanyang mga mata ay nananatiling pikit habang ang kanyang maliit na kamao ay nakakapit sa laylayan ng epron ng ina.
Wala ng gamot. Ang huling tableta ng paracetamol ay naibigay na niya kanina, ngunit hindi nito natalo ang lagnat. Kumuha si Mercedes ng isang palanggana ng tubig at isang lumang bimpo. Ang bawat pagdampi ng malamig na tela sa nagbabagang noo ng anak ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa loob ng bahay na ito. Lumabas siya ng silid, bitbit ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa sala, naroon pa rin sina Lorenzo at Isabela. Nagtatawanan habang nilalagok ang natitirang mamahaling alak mula sa piging. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa florera. Isang bango na para kay Mercedes ay amoy ng pagkabulok ng moralidad. Lorenzo, kailangan nating dalhin si Lulu sa ospital. Mataas ang lagnat niya, hindi na nakukuha sa punas. Pagsusumamo ni Mercedes, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan lang siya ni Lorenzo nang may pagkairita. Hospital? Ngayong gabi, Mercedes, pagod ako. Magdamag akong nakipag-usap sa mga investors. Give her more water, lilipas din yan. Pero Lorenzo, 5 taon lang siya. Baka magkumbulsyon ang bata. Shut up, Mercedes. You're overreacting. Sigaw ni Lorenzo na ikinagulat maging ni Isabela. The car is for important business tomorrow. I can't have it smelling like a public clinic. At yung pera, ibinigay mo na sa akin, di ba? Nagamit ko na para sa down payment ng bagong kondo na kailangan ko para sa mga meeting. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Consolacion mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang sutlang pantulog na kulay ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng disdain habang nakatingin kay Mercedes. Ano ba itong ingay na ito? Mercedes, hindi ka ba marunong mahiya? May bisita pa tayo. Ngunit ang ingay ng pamilya mo ay abot hanggang sa kalsada. Wika ng matanda. Ma, si Lulu po. May sakit. Lagnat lang yan. Noong panahon namin, dinadaan lang yan sa dasal at luya. Putol ni Doña Consolacion. Lumapit siya kay Mercedes at itinuro ang dibdib nito gamit ang kanyang mahabang kuko. Huwag mong kalilimutan, Mercedes. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Utang mo sa amin ang buhay mo at pati na ang buhay ng batang yan. Huwag kang mag-inarte na parang isang donya na kailangang dalhin sa ospital ang anak sa bawat bahing. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na humigpit sa leeg ni Mercedes. Ito ang sandatang laging ginagamit laban sa kanya. Ang utang na kailanman ay hindi matatapos dahil ang interes nito ay ang kanyang buong pagkatao. Utang na loob, mahinang ulit ni Mercedes. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Naalala niya ang bilyong pisong lihim niyang ipinambabayad sa mga utang ng pamilya Ilustre para hindi sila mapalaya sa mansyong ito. Sino ang tunay na may utang sa kanino? Yes, kaya bumalik ka sa kwarto mo at asikasuhin ang anak mo. And make sure the kitchen is spotless before 5:00 ng madaling araw. May breakfast meeting si Lorenzo. Utos ni Doña Consolacion bago tumalikod. Pinanood ni Mercedes si Lorenzo na tumayo at inakay si Isabela palabas patungo sa sasakyan. Ang tunog ng makina ng kotse na umaandar ay tila isang kutyang humahagupit sa kanya. Iniwan siya ng asawa niya sa gitna ng gabi, kasama ang isang naghihingalong bata, para lamang ihatid ang kanyang kabit. Bumalik si Mercedes sa silid-imbakan. Nilapitan niya si Lulu na ngayon ay nagsisimula ng manginig. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga tuhod habang lumuluhod siya sa tabi ng anak. Ganito na lang ba ang halaga ko, Lulu? Ang halaga natin? Bulong niya habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak sa mainit na pisngi ng anak. Hindi na siya maghihintay pa sa susunod na araw. Ang bawat minutong lumilipas ay isang minutong ninanakaw ng mga Ilustre sa buhay ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at muling tinawagan ang kaisa-isang tao na makakatulong sa kanya ng walang kapalit. Secretary Ramos,
Bring the medical team to the safe house in Forbes Park now and tell the security detail to pick us up, not as a guest, but as the chairperson. Hinuwad ni Mercedes ang kanyang maduming apron at iniwan ito sa sahig. Isang balat ng ahas na kanyang hinubad. Binuhat niya si Lulu, binalot ng makapal na kumot at lumabas ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa likod. Hindi siya lilingon. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, narinig niya ang sirena ng mga itim na sasakyan na papalapit. Ang liwanag ng kanilang mga headlight ay tila mga mata ng isang nagising na higante. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi alam ni Lorenzo na ang bawat segundong kasama niya si Isabela ay ang huling sandali ng kanyang marangyang buhay. Ang bukas na inaasahan niyang puno ng yaman mula sa mga Vergara ay magiging isang madilim na bangungot na walang katapusan. "Mama, nasaan po tayo?" tanong ni Lulu sa pagitan ng kanyang pagkahapo. Hinalikan ni Mercedes ang noo ng anak. "Pupunta na tayo sa totoong tahanan natin, anak. Wala nang mananakit sa'yo. Hinding-hindi na." Ang marangyang SUV na kulay itim ay tila isang mabalasik na hayop na humati sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang lamig ng aircon ay sumalubong kay Mercedes. Isang mundong matagal niyang tinalikuran, ngunit ngayon ay muli niyang niyayakap ng may kasamang pait. "Madam Mercedes, we have the medical team waiting at the Forbes Park residence. Humihingi po kami ng paumanhin sa pagkakataon na ito." Wika ni Secretary Ramos, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at takot. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na suot ang kupas na damit at may mga bakas ng uling sa mukha, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Imperyong Vergara. Hindi sumagot si Mercedes. Maingat niyang inihiga si Lulu sa malambot na upuan ng sasakyan. Ang bawat patak ng swero na ikinabit ng nurse na kasama sa loob ng sasakyan ay tila mga oras na binabawi ni Mercedes mula sa kamatayan. Sa ilalim ng liwanag ng loob ng sasakyan, kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa silakbo ng puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. "Ramos, I want a full audit of Illustre Architects." Ngayon din, malamig na utos ni Mercedes. "Lahat ng utang nila na binayaran ko ng lihim, i-convert mo bilang demandable loans. I want them to feel the weight of every centavo they spent using my blood and sweat." "Yes, madam. Pero paano po ang asawa ninyo? Si Mr. Lorenzo?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Lulu. Asawa? Ang lalaking hinayaan ng anak niyang mamatay para lang sa isang gabi ng kalandian ay hindi ko asawa. He is just a debtor. At ang mga may utang sa akin, kailangang magbayad ng may interes. Pagdating sa Forbes Park, ang kaibahan ng kapaligiran ay tila isang malakas na sampal. Mula sa madilim at mabahong silid-imbakan ng mga ilustre, dinala si Lulu sa isang kwartong kasing laki ng isang mansyon, puno ng makabagong kagamitang medikal. Ang bawat kislap ng puting tiles at ang bango ng mga sariwang lavender ay tila nagpapamukha kay Mercedes sa kanyang katangahan sa nakalipas na 6 na taon. Hinubad ni Mercedes ang kanyang maruming damit sa harap ng isang malaking salamin. Doon, nakita niya ang kanyang sarili. Payat, hapo, at may mga pasa sa braso mula sa pagmamaltrato ni Doña Consolacion. "Ganito mo ba minahal ang sarili mo, Mercedes?" tanong niya sa kanyang anino. "Hinayaan mong tapakan ang iyong dangal dahil sa isang huwad na pangako." Kumuha siya ng isang sutlang robe na kulay dugo at isinuot ito. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila nagpapagising sa natutulog na reyna sa loob niya. Wala na ang maamong si Mercedes. Ang bawat galaw niya ngayon ay kalkulado, bawat salita ay may talim ng isang espada. Habang hinihintay ang pagbaba ng lagnat ni Lulu, iniabot ni Secretary Ramos ang isang tablet. "Madam, heto ang mga larawan ni Lorenzo at Isabela Arnaldo sa isang hotel kaninang gabi. They are celebrating the Vergara deal
that they thought they secured. Tiningnan ni Mercedes ang larawan ni Lorenzo na nakangiti. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na sumasabog. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato. Hayaan mo silang magdiwang, Ramos. Let them drink the most expensive wine dahil bukas, kahit tubig ay hindi nila mabibili. Samantala, sa mansyon ng mga ilustre, nagising si Doña Consolacion dahil sa isang kakaibang katahimikan. Walang amoy ng kape, walang tunog ng walis na dumidikit sa sahig, at walang anino ni Mercedes sa kusina. Mercedes! Mercedes! Nasaan ka bang babae ka? Ang agahan ko! Sigaw ng matanda habang pababa ng hagdan. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang bukas na pinto sa likod at ang maruming apron ni Mercedes na nakalubog sa isang timba ng maduming tubig. Sa gitna ng mesa sa dining room, may isang puting sobreng naiwan. Dahan-dahang binuksan ni Doña Consolacion ang sobre, iniisip na ito ay isang liham ng paghingi ng paumanhin. Ngunit ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginig, at ang papel ay nalaglag sa sahig. Hindi ito sulat. Ito ay isang notice of eviction. At sa ibaba ng dokumento, nakasulat ang pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng kanilang tahanan, Vergara Global Holdings. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Doña Consolacion ay tumunog. Si Lorenzo ang tumatawag. Ang boses ay puno ng panik. Ma, ang bank accounts natin. Naka-freeze lahat. Anong nangyayari? Hindi makasagot ang matanda. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga itim na sasakyan ng mga sheriff ay nagsisimula ng pumarada sa harap ng kanilang gate. Ang Noche Buena ay tapos na. Ang gabi ng pagtutuos ay nagsisimula pa lamang. Sumikat ang araw ng Pasko na hindi nagdadala ng liwanag sa kalsada ng mga ilustre. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunukso, dala ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan ng sheriff na nakaparada sa harap ng gate. Sa labas ng mansyon, ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa paggalang kay Doña Consolacion ay ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang kislap habang nakatingin sa mga kagamitang inilalabas sa kalsada. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala niyo ba kung sino ako? I am Doña Consolacion Ilustre. Ang pamilya namin ang haligi ng subdivision na ito. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at pagkapahiya. Ang sheriff na may hawak na clipboard ay hindi man lang kumurap. Ma'am, the court order is final. This property was used as collateral for a series of loans from Vergara Global Holdings. Since the payment stopped 6 months ago and the special trust fund that was covering your debts has been liquidated, the bank has no choice but to take over. Anong trust fund? Sino ang nagbabayad niyon? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. It was an anonymous benefactor, ma'am. But as of 2:01 ng madaling araw today, the fund was closed by the owner's direct order. Sa sandaling iyon, huminto ang isang kotseng mabilis ang takbo sa tapat ng gate. Lumabas si Lorenzo, kusot ang damit at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ma, anong nangyayari? Bakit nasa labas ang mga gamit natin? Where is Mercedes? Tell that woman to talk to these people. Sigurado akong kasalanan niya ito. Sigaw ni Lorenzo habang pilit na pumapasok sa loob ng gate pero hinarangan siya ng mga gwardya. Lorenzo, ang bank accounts natin wala na. Lahat ng perang ibinigay ni Mercedes kanina, hindi ko ma-withdraw. Naka-flag ang pangalan mo para sa estafa. Iyak ng matanda. Nanginig ang buong katawan ni Lorenzo. Lumingon siya sa kanyang sasakyan kung saan nakaupo si Isabela. Inasahan niyang lalabas ito para tulungan siya. Ngunit ang nakita niya ay ang malamig na tingin ng babaeng kanyang pinagpalit sa kanyang pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang salamin ng bintana ng kotse
at pinaandar ang makina. Isabela! Wait! Saan ka pupunta? Habol ni Lorenzo. Kinakatok ang salamin ng sasakyan. Don't touch my car, Lorenzo. My father just told me the deal with Vergara was cancelled because of your legal issues. Ayaw kong madamay ang pangalan ko sa isang loser na gaya mo. Goodbye, Lorenzo. It was fun while your money lasted. Malamig na wika ni Isabela. Bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan, iniwan si Lorenzo sa gitna ng usok at alikabok. Habang nangyayari ang lahat ng yon, sa penthouse ng Vergara Tower, nakatayo si Mercedes sa harap ng malawak na bintanang salamin. Suot niya ang isang itim na business suit na hapit sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay may kulay ng tapang. Ang amoy ng mamahaling kape at ang bango ng mga sariwang rosas sa kanyang mesa ay malayo sa amoy ng sosa at basura na naging buhay niya sa loob ng 6 na taon. Madam, the eviction is complete. Lorenzo Ilustre is currently on the streets and Isabela Arnaldo has officially cut ties with him. Ulat ni Secretary Ramos habang iniaabot ang isang tablet. Tiningnan ni Mercedes ang live feed mula sa security cameras sa labas ng mansyon. Nakita niya si Lorenzo na nakaluhod sa kalsada habang si Doña Consolacion ay nakaupo sa ibabaw ng kanilang lumang sofa na nasa gilid na ng kanal. Walang awa sa puso ni Mercedes. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Lorenzo ay tila pambayad lamang sa bawat lagnat at gutom na tiniis ni Lulu. It's not enough, Ramos. Hindi sapat ang mawalan sila ng bahay. I want them to see who took it from them. I want to see the moment Dahlia destroys their soul. Wika ni Mercedes. Ang kanyang boses ay tila talim ng labaha. Mama. Isang maliit na boses ang narinig mula sa pinto. Lumingon si Mercedes at agad na lumambot ang kanyang anyo. Si Lulu, na suot ang isang magandang bestidang sutla, ay nakatayo doon. Maaliwalas na ang mukha ng bata, wala na ang maputlang kulay ng sakit. Lulu, anak, halika rito. Yaya ni Mercedes. Binuhat niya ang anak at hinarap sa bintana. Itinuro ang malawak na lungsod sa ibaba. Nakikita mo ba ang lahat ng ito? Sa'yo ang lahat ng ito. Wala nang mananakit sa'yo. Wala nang magpapagutom sa'yo. Nay, bakit po tayo narito? Nasaan po si Papa? Tanong ni Lulu nang may halong takot. Hinalikan ni Mercedes ang noo ng anak. Ang papa mo ay nasa lugar kung saan siya nararapat, anak. Ngayong araw, magsisimula ang bagong buhay natin at walang sino mang ilustre ang makakahadlang sa atin. Ibinaba ni Mercedes ang anak at humarap muli kay Ramos. Prepare the press conference for the annual Christmas gala tonight. I want every business tycoon in the country to be there and invite Mr. Lorenzo Ilustre as a special guest for the public announcement of the new chairperson. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Mercedes. Ang entablado ay handa na. Ang mga hiyas na itinago niya ay muling magniningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kislap niyon ay magsisilbing apoy na tutupok sa lahat ng nagpahirap sa kanya. Samantala, sa gilid ng kalsada, nakatanggap si Lorenzo ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Isang imbitasyon sa Vergara Gala. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Inisip niya na marahil ay may pagkakataon pa siyang makuha ang loob ng mga Vergara, na marahil ay isang pagkakamali lang ang lahat. Ma, look, inimbitahan pa rin ako ng mga Vergara. Siguro ay kailangan nila ako para sa design. Ililigtas ko tayo, ma. Sigaw ni Lorenzo nang may halong desperasyon. Hindi niya alam. Ang imbitasyong yon ay hindi isang pagkakataon, kundi isang bitay. Ang Manila Hotel ay tila isang naglalagablab na dambana ng karangyaan sa gabing iyon. Ang bango ng mga sariwang puting liryo at ang usok ng mamahaling insenso ay humahalo sa halimuyak ng mga sikat na pabango ng mga elitista. Ang bawat kislap ng mga diamante sa leeg ng mga panauhin ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, isang figura, ang tila isang mantsa sa malinis na telang puti.
Si Lorenzo. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, ngunit kahit anong hagod niya ay bakas pa rin ang mga lukot niyon mula sa pagkakaimbak sa isang lumang maleta sa tabi ng kalsada. Amoy gamit panlaban sa gamo-gamo ang kanyang kasuotan. At ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong lulubog lilitaw sa dagat ng desperasyon. Hawak-hawak niya ang imbitasyon na tila ito ang kanyang kaisa-isang salbabida. Sir, excuse me. I am Lorenzo Ilustre. I am a special guest of the Vergara family. Giit ni Lorenzo sa gwardyang nakaharang sa pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya habang pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Wait a moment, sir. I-verify ko lang po ang pangalan niyo. Sagot ng gwardya na may halong pagduda. Matapos ang ilang minutong tila habang buhay para kay Lorenzo, pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok siya sa ballroom ng may peking ngiti. Pilit na itinataas ang kanyang noo, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. Hinanap ng kanyang mga mata si Isabella, umaasa na naroon ito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga matalim na titig ng kanyang mga dating kasamahan sa industriya na ngayon ay umiiwas sa kanya na tila siya ay may nakakahawang sakit. Look at him! Isn't that the architect who went bankrupt overnight? Bulong ng isang babaeng nakaterno. Yes, and I heard he even tried to use a fake contract to lure investors. How pathetic! Sagot ng isa pa. Ang mga bulong na yon ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Lorenzo. Ngunit ang lahat ng yon ay naputol ng mamatayang mga ilaw at isang solong spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Ladies and gentlemen, tonight is a historic evening for the Vergara Global Holdings. After years of silence, we are proud to introduce the woman who has been silently leading our empire, the true heiress of the Vergara legacy. Our new chairperson, Madam Mercedes Vergara. Ang tunog ng malakas na palakpakan ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumakad ang isang babae. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lorenzo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. At ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso ng kristal. Si Mercedes, ngunit hindi ito ang Mercedes na kilala niya. Wala na ang babaeng amoy sosa at nakasuot ng kupas na duster. Ang babaeng nasa entablado ay suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling Pranses na lase. Pinalamutian ng mga diamanteng kasing laki ng mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad, ang kanyang mga mata ay malamig na parang asero, at ang bawat hakbang niya ay nagpapakita ng kapangyarihang kayang magpabagsak ng mga kaharian. Impossible! Hindi maaari. Bulong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay tila isang hanging nawalan ng lakas. Ang kanyang paningin ay nag-blur, at ang pawis na malamig ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. Lumapit si Mercedes sa mikropono. Ang kanyang boses, kapag nagsalita na, ay tila isang malamyos na musika na may kalakip na kamatayan. Good evening, everyone. Tonight is not just about the future of Vergara Global. It is about the truth. For 6 years, I lived among you, disguised as a commoner, to see the true nature of the people we trust with our wealth and our hearts. Tumingin si Mercedes ng diretso sa kinaroroonan ni Lorenzo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng kapangyarihan, ang isa ay puno ng pagkawasak. I have learned that some people mistake humility for weakness. Some people use the word love to manipulate and utang na loob to enslave. Tonight, I am here to settle all debts, social, financial, and emotional. Dahan-dahang bumaba si Mercedes mula sa entablado. Ang kanyang mahabang gown ay humahaplos sa pulang alpombra habang papalapit siya kay Lorenzo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng bitay para sa lalaking nakatayo doon, hindi makagalaw.
Nang makarating siya sa harap ni Lorenzo, tumigil ang lahat ng ingay sa ballroom. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang Radiance of Vergara, ay sumakal sa natitirang hininga ni Lorenzo. Mercedes, darling, I didn't know. Utal ni Lorenzo, pilit na hinahawakan ng kamay ni Mercedes. Ngunit mabilis na iniatras ni Mercedes ang kanyang kamay, tila ba nadidiri siya sa pagdampi ng balat ni Lorenzo. Kinuha niya ang isang piraso ng punit na papel mula sa kanyang maliit na bag, ang labi ng ₱1,000,000 kontrata na pinunit niya noong gabi ng Noche Buena. You said I was just a stepping stone, Lorenzo. Isang mitya ng nakaraan na dapat itapon sa basura. Bulong ni Mercedes, sapat lamang para silang dalawa lang ang makarinig. Heads up, Lorenzo. This is the view from the top of the stone you stepped on. Dinala ni Mercedes ang kanyang labi malapit sa tenga ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. You lost your house, your career, and your mistress in one night. But you lost your soul the moment you let our daughter suffer. Now, watch me take everything else. Lumingon si Mercedes sa mga security detail na nasa paligid. Please escort this man out. He is trespassing in a private event of the Vergara family. No! Mercedes! Pakinggan mo ako! Asawa mo ako! Sigaw ni Lorenzo habang kinakaladkad siya palabas ng 2 dambuhalang gwardya. Ang kanyang mga sigaw ay tila isang desperadong alulong ng asong naliligaw, ngunit walang sino man sa ballroom ang nagtangkang tumingin sa kanya. Nanatiling nakatayo si Mercedes, matuwid at walang kibo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang huling hibla ng pag-ibig niya para kay Lorenzo ay tuluyan ng naging abo. Lumingon siya sa mga panauhin at muling ngumiti. Isang ngiting kasing ningning ng diamante, ngunit kasing tulis ng isang punyal. Let the celebration continue, wika niya ng may buong tatag. Ang malamig na semento ng kalsada sa labas ng Manila Hotel ang sumalubong sa katawan ni Lorenzo. Hindi siya itinulak ng marahas, ngunit ang bawat kamay ng mga gwardya na humawak sa kanyang braso ay tila nag-iwan ng mantsa ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura. Ang tunog ng dambuhalang pintong nara na nagsara sa kanyang likuran ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Mercedes, buksan niyo ang pinto. Asawa ako ng chairperson niyo. Mga hangal. Sigaw ni Lorenzo, ang kanyang boses ay pumiyok at naging isang manipis na tili sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Walang sumagot. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mapang-uyam na liwanag ng mga streetlights at ang malamig na hangin na tila humahagupit sa kanyang basang suit. Ang amoy ng mamahaling alak na natapon sa kanyang dibdib ay humalo sa amoy ng usok ng tambutso, isang halimuyak ng pagkatalo. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang tawagan si Doña Consolacion. Ma, sagutin mo. Lorenzo. Ang boses ng matanda sa kabilang linya ay puno ng gulo at ingay ng mga tao. Nasaan ka? Pinalayas na kami sa subdivision. Narito kami ngayon sa tapat ng isang karinderya sa kanto. Ang mga gamit ko, ang mga alahas ko, kinuha ng mga sheriff. Sabi nila, peke raw ang mga resibong hawak ko. Naramdaman ni Lorenzo ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang mundong binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan at utang ay tuluyan ng gumuho. Samantala, sa loob ng isang marangyang limousine na patungo sa ospital, nakaupo si Mercedes sa gitna ng katahimikan. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay hindi nagbibigay ng init, kundi isang paalala ng bigat ng kanyang tungkulin. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga kuko, wala na ang amoy ng sosa, ngunit nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sapatos ni Lorenzo na tumapak sa kanyang mga daliri kagabi. Madam, Mr. Lorenzo is trying to call your personal line.
Should I block it? Tanong ni Secretary Ramos habang nagmamaneho. No? Malamig na sagot ni Mercedes. Let him call. I want him to hear the sound of his own desperation. Ang bawat ring ng teleponong hindi sinasagot ay ang bawat gabi na hindi niya ako tinapunan ng tingin noong ako ang tumatawag sa kanya. Kinuha ni Mercedes ang maruming singsing na ginto mula sa kanyang bulsa, ang singsing na itinapon ni Doña Consolacion sa basura. Dahan-dahan niyang ibinukas ang bintana ng sasakyan. Habang bumibilis ang takbo ng limousine sa ibabaw ng tulay, binitiwan niya ang singsing. Walang tunog ang pagbagsak niyon sa madilim na tubig ng Ilog Pasig. Kasabay niyon, tinapon na rin niya ang huling piraso ng kanyang kahapon. Pagdating sa ospital, ang bawat nurse at doktor na nadadaanan ni Mercedes ay yumuyukod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awtoridad na bumabalot sa kanya. Pumasok siya sa kwarto ni Lulu at nakitang himbing na ang bata. Yakap ang isang bagong oso na gawa sa pinakamalambot na balahibo. How is she? Bulong ni Mercedes sa attending physician. She's stable, Madam Vergara. The infection is under control, but we found something during the blood tests. Ang doktor ay nag-atubili. Tila natatakot sa magiging reaksyon ng chairperson. What is it? Tell me. May mga bakas po ng malnutrisyon at lumang mga pasa sa kanyang likod. Mukhang matagal na itong nangyayari, madam. Ang kamao ni Mercedes ay nagkulay puti sa higpit ng pagkakasara. Ang galit na akala niya ay naibuhos na niya sa gala ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapanganib. Akala niya ay siya lang ang nagdurusa sa kamay ng mga ilustre. Ngunit pati ang kanyang anak ay palihim na pinagmalupitan. Ramos. Tawag ni Mercedes. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. I don't want Lorenzo Ilustre just bankrupt. I want a criminal case filed against him and his mother. Child abuse, negligence, fraud, lahat ng pwedeng ikaso, itambak niyo sa kanila. Consider it done, madam. Actually, may isang lalaking naghihintay sa labas. Sabi niya, may hawak siyang ebidensya laban kay Lorenzo tungkol sa isang illegal na transaksyon sa Vergara Project noong nakaraang taon. Mercedes turned her head, her eyes narrowing. Sino siya? He says his name is Gabriel, ang arkitektong tinanggalan ni Lorenzo ng lisensya para manakaw ang kanyang mga disenyo. Isang bagong kabanata ang tila bumubukas. Hindi lang pala si Mercedes ang biktima ng kasakiman ni Lorenzo. Papasukin mo siya, utos ni Mercedes, habang naglalakad ang isang misteryosong lalaki papasok sa silid. Sa labas ng ospital, isang malakas na ulan ang nagsimulang bumuhos. Sa isang madilim na eskinita, nakatayo si Lorenzo, basang-basa, sinusubukang silungan ang kanyang sarili gamit ang isang pirasong karton. Ang bango ng Noche Buena ay naging amoy ng burak at ang reynang kanyang minaliit ay siya na ngayong Diyos na may hawak ng kanyang huling hininga. Ang amoy ng antiseptiko at malinis na linen sa loob ng VIP suite ng ospital ay tila isang pader na humaharang sa ingay ng mundong labas. Sa gitna ng liwanag, tumayo ang isang lalaki. Hindi siya kasing kisig ni Lorenzo sa panlabas na anyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim ng karanasang hinaluan ng pait at dangal. Si Gabriel, ang kanyang simpleng polo shirt ay maayos, kahit halatang luma na, at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo. Hindi mula sa paglilinis ng dumi, kundi mula sa paghawak ng lapis at pagbuo ng mga pangarap na ninakaw sa kanya. Madam Vergara, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng determinasyon. I didn't come here to ask for money. I came here because for 5 years, Lorenzo Ilustre lived a lie using my sweat and my vision. Tinitigan siya ni Mercedes ng matagal. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi, Gabriel? Bakit hinintay mo pang maging chairperson ako? Dahil noong ako ang sumubok na lumaban, naramdaman ko ang bigat ng kamay ng mga ilustre.
Lorenzo used his influence to blacklist me. He threatened my family. Sabi niya, he has the backing of a secret benefactor na ngayon ko lang nalaman na kayo pala yon, madam. Ang perang ipinambabayad niyo sa mga utang nila, ang ginamit niyang bala para patahimikin ang katotohanan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Mercedes. Ang kanyang kabutihang loob ay naging sandata ng kasamaan nang hindi niya namamalayan. Kinuha ni Gabriel ang isang lumang flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Inside that drive are the original blueprints of the projects Lorenzo claimed as his own, including the ones he presented to the Vergara board last week. Mapapansin niyo ang mga timestamps. I also have the recordings of him admitting that he forged the signatures of the city engineers. This is enough to put him in jail for a long time, bulong ni Mercedes, habang hinahaplos ang mga dokumento. Hindi lang yon, madam. Dugtong ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba. Narinig ko ang tungkol sa kalagayan ng anak niyo. I used to live near their mansion. Nakita ko minsan si Doña Consolacion. She used to lock your daughter in the dirty kitchen whenever you were out running errands. I have photos, madam. Kinuha ko para sa ebidensya, pero natakot akong lumabas dahil wala akong kakampi. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Mercedes ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang puso. Ang pagtitiis na inakala niyang sakripisyo ay naging isang krimen laban sa sarili niyang dugo. Salamat, Gabriel. Wika ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Ang katarungang ipinagkait sa iyo ay ibabalik ko ng higit pa sa inaasahan mo. From this day on, you are the head architect of Vergara Global. Matapos lumabas ni Gabriel, hinarap ni Mercedes si Secretary Ramos. Call the authorities. Tell them we are filing the charges now. All of them. Huwag niyo silang hahayaang makatulog ng payapa ngayong gabi. Samantala, sa isang maliit at madilim na karinderya sa tabi ng riles ng tren, nakaupo si Lorenzo at Doña Consolacion. Ang tanging pagkain nila ay isang platito ng tirang kanin at sabaw na tila tubig na may asin. Ang bango ng Noche Buena ay isang malayang panaginip na lang ngayon. Makailangan nating hanapin si Mercedes. Baka pwedeng makiusap. Baka pwedeng gamitin si Lulu para lumambot ang puso niya. Mungkahi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang kinakamot ang mga kagat ng lamok sa kanyang binti. Ang babaeng yon, matapos niya tayong hiyain sa harap ng lahat. Lorenzo, mayabang lang ang Mercedes na yon dahil sa pera ng mga Vergara. Kung hindi dahil sa atin, wala siyang matitirhan. Sagot pa rin ng matanda. Ang kanyang hiya ay naging isang bulag na galit. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng ang tunog ng mga dimakinang sasakyan ay huminto sa tapat ng karinderya. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumama sa kanilang mga mukha. Tila mga mata ng katarungan na sa wakas ay natagpuan na sila. Mr. Lorenzo Ilustre and Doña Consolacion Ilustre. Isang pulis ang bumaba. Hawak ang isang warrant of arrest. Ano ito? Anong kasalanan namin? Sigaw ni Doña Consolacion, pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa likod. You are being charged with multiple counts of estafa, falsification of documents, and most importantly, child abuse and negligence regarding the minor, Lourdes Ilustre. Ang tunog ng bakal na posas na sumara sa mga pulso ni Lorenzo ay tila isang huling tuldok sa kanyang malayang buhay. Ang malamig na ulan ay muling bumuhos, binabasa ang kanyang maruming suit habang kinakaladkad siya patungo sa mobile car. Mercedes! Mercedes, wag! Patawarin mo ako! Alulong ni Lorenzo sa gitna ng kadiliman, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang haginit ng ulan at ang malamig na katahimikan ng gabi. Sa loob ng ospital, dahan-dahang imulat ni Lulu ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ina, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti,
Isang ngiting hindi na pilit, kundi puno ng tunay na pag-asa. Mama, aalis na po ba tayo? Tanong ng bata. Oo, anak, aalis na tayo. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo kailangang magtago sa dilim. Ang amoy ng kulob na hangin, ihi, at kalawang ang pumalit sa bango ng mga mamahaling insenso sa buhay ni Lorenzo at Doña Consolacion. Sa loob ng pansamantalang selda sa istasyon ng pulisya, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Si Doña Consolacion, na dati ay hindi maupo sa upuang walang sapin, ay ngayon ay nakasandal sa malamig at maduming pader. Ang kanyang sutlang pantulog ay puno na ng mantsa at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Lorenzo, gawin mo ang lahat. Ilabas mo ako rito. Hindi ko kayang manatili sa lugar na ito. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Si Lorenzo ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay marumi at ang kanyang muka ay may pasa mula sa pakikipag-agawan ng espasyo sa ibang mga bilanggo. Wala tayong pambayad sa abogado, ma. Lahat ng assets natin naka-freeze. Lahat ng kaibigan ko hindi sumasagot sa tawag. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa semento ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog na maingat, matuwid, at puno ng awtoridad. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kanilang selda. Dahan-dahang iniangat ni Lorenzo ang kanyang paningin. Doon, sa likod ng mga rehas, nakatayo si Mercedes. Suot niya ang isang puting dress na tila isang anghel ng katarungan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Kasama niya si Secretary Ramos at ang kanyang legal team. Mercedes, Mercedes, salamat sa Diyos at pinalad kang dalawin kami. Sigaw ni Doña Consolacion, pilit na lumalapit sa rehas. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila, na pamilya tayo, na may utang na loob ka sa amin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mercedes. Ang tunog niyon ay tila isang kampanang nagbabadya ng katapusan. Utang na loob? Ulit ni Mercedes. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit kasing tulis ng isang labaha. Pag-usapan natin ang utang na yan, Doña Consolacion. Gusto niyo bang malaman kung magkano ang utang na loob niyo sa akin? Inilabas ni Secretary Ramos ang isang makapal na folder at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa tapat ng rehas. 6 na taon. 6 na taon kong binabayaran ang mortgage ng mansyon niyo nang hindi niyo nalalaman. 6 na taon kong binabayaran ang mga credit card bills niyo gamit ang aking personal trust fund. Ang halaga? Sapat na para bumili ng 10 mansyong gaya ng sa inyo. Ngunit ang pinakamalaking utang niyo ay hindi pera. Lumapit si Mercedes nang mas malapit sa rehas, sapat na para maramdaman ni Lorenzo ang lamig na nagmumula sa kanya. Utang niyo sa akin ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Lulu. Utang niyo sa akin ang bawat pasang iniwan niyo sa likod ng aking anak habang wala ako. Utang niyo sa akin ang dangal na tinapakan niyo sa loob ng 6 na taon habang itinuturing niyo akong katulong. Mercedes, patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon. Please, para sa anak natin. Pagsusumamo ni Lorenzo, pilit na hinahawakan ang dulo ng sapatos ni Mercedes mula sa loob ng rehas. Iniatras ni Mercedes ang kanyang paa nang may pandidiri. Anak natin? Noong naghihingalo ang bata, dahil sa lagnat at pinili mong ihatid ang kabit mo, tinanggal mo na ang karapatan mong tawagin siyang anak. Noong hinayaan mong saktan siya ng iyong ina, dahil lang sa isang pirasong makaron, naging estranghero ka na sa amin. Hindi mo kami pwedeng iwan dito. Papatayin kami ng kahihiyan. Iyak ni Doña Consolacion. Iyon naman ang palagi ninyong pinapahalagahan. Diba? Ang inyong hiya, ang inyong reputasyon, ani Mercedes habang dahan-dahang tumatalikod. Huwag kayong mag-alala.
Sisiguraduhin kong malalaman ng buong bansa ang katotohanan. Ang mga ilustre na kilala bilang mga haligi ng lipunan ay mga magnanakaw ng disenyo at mga mapangapi sa bata. Iyon ang magiging legacy ninyo. Mercedes, huwag. Magbabayad kami. Gagawin namin ang lahat. Alulong ni Lorenzo. Masyado nang huli. Huling wika ni Mercedes nang hindi lumilingon. Ang bawat sentimo na kinuha nyo, bawat sakit na idinulot nyo, ay babayaran nyo sa loob ng kulungan. At ang katarungang ito ay regalo ko para sa aking sarili at para kay Lulu ngayong Pasko. Habang naglalakad palabas si Mercedes, ang mga sigaw at pagmamakaawa ni na Lorenzo at Doña Consolacion ay unti-unting humina. Nilamon ng katahimikan ng istasyon ang bigat na nararamdaman ni Mercedes sa kanyang dibdib sa loob ng 6 na taon ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Sa labas ng istasyon, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang ulan ay tumigil na at ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita sa langit. Madam, tapos na po ba? Tanong ni Gabriel. Tapos na ang nakaraan, Gabriel. Sagot ni Mercedes nang may ngiti. Ngunit ang bukas para sa amin ni Lulu ay magsisimula pa lamang. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatayo ang Vergara Tower, nagniningning sa gitna ng kadiliman. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang reyna na muling nabawi ang kanyang korona, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kanyang tapang na tumayo at lumaban para sa katotohanan. Ang pinong buhangin ng Amanpulo ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa mga paa ni Mercedes. Wala na ang malamig at matigas na semento ng mansyong ilustre. At higit sa lahat, tuluyan ng naglaho ang alingasaw ng sosa at basahan. Sa halip, ang hangin ay may dalang maalat at preskong amoy ng dagat. Humahalo sa halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak ng kalachuchi. Nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking payong. Suot ang isang simpleng puting bestida na malayang isinasayaw ng hangin. Sa hindi kalayuan, ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Mama, look! Gumawa po ako ng palasyo. Napalingon si Mercedes. Si Lulu, na ang balat ay may malusog na kulay ng araw, ay masayang nakaturo sa isang kastilyong buhangin. Sa sandaling iyon, isang malakas na alon ang dumating at inanod ang bahagi ng kastilyo. Dati, sa tuwing may nasisirang bagay, ang unang reaksyon ni Lulu ay manginig sa takot. Inaasahan ang malutong na sampal ni Doña Consolacion o ang malamig na sigaw ni Lorenzo. Ngunit ngayon, tiningnan lang ni Lulu ang natunaw na buhangin at humalakhak ng malakas bago muling nagsimulang humukay. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang namuo sa mga mata ni Mercedes. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakulong ng mga ilustre, kundi ang pagbabalik ng ngiti ng kanyang anak. Madam Vergara, isang magalang na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit si Secretary Ramos, hawak ang isang tablet at ilang mga dokumento. Ramos, I told you, kapag nandito tayo, Mercedes na lang ang itawag mo sa akin. Nakangiting wika niya habang iniaabot ang isang baso ng malamig na dalandan juice sa kanyang kalihim. Pasensya na po, nakasanayan na. Sagot ni Ramos habang inaayos ang mga baso niya. Gusto ko lang pong ipakita ang final blueprints para sa Lourdes Haven for Women. Andito rin po si Architect Gabriel para ipaliwanag ang mga detalye ng istruktura. Mula sa likod ni Ramos, lumapit si Gabriel. Hindi na siya ang mukhang hapong lalaki mula sa ospital. Suot niya ang isang malinis na linen shirt at may dalang mga plano ng gusali. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pasasalamat. Good morning, Mercedes. Ang disenyo na ginawa natin para sa sanctuary ay nakasentro sa natural light. Paliwanag ni Gabriel habang inilalatag ang mga plano sa mesa. Gusto ko sana na ang bawat kwarto ng mga kababaihan at batang galing sa pang-aabuso
ay nakaharap sa silangan para araw-araw, pagising nila, ang unang makikita nila ay ang pagsikat ng araw, isang paalala na laging may bagong simula. Hinaplos ni Mercedes ang papel. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-asa. Ang pondo na dati ay tahimik niyang inuubos para isalba ang pekeng reputasyon ni Lorenzo, ngayon ay gagamitin niya upang magtayo ng pader para sa mga pusong nadurog ng karahasan. This is perfect, Gabriel. Walang madilim na pasilyo, walang nakakulong na espasyo. I want them to feel completely free. Wika ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Napatango si Gabriel. You are giving them the voice they thought they lost, Mercedes. Kasama na ako roon. Salamat. Wala silang ibang hinihingi sa isa't isa, kundi ang pagkakaibigang nabuo mula sa parehong pagnanasang itama ang mali. Para kay Mercedes, ang pagmamahal ay hindi na nangangahulugan ng pagiging alipin. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya at nag-aangat sa dignidad ng isang tao. Bago umalis si Ramos upang asikasuhin ang mga tawag sa Maynila, may inilabas itong isang gusot na sobre mula sa kanyang bulsa. May tatak ito ng National Penitentiary. Madam, dumating po ito sa opisina kahapon mula kay Lorenzo. Gusto niya raw po kayong makausap. Sinasabi niyang nagsisisi na siya sa lahat. Tinitigan ni Mercedes ang sobre. Dati, ang bawat salita mula kay Lorenzo ay isang batas na kumokontrol sa kanyang hininga. Ang pangalan nito ay nagdadala ng hiya at takot sa kanyang sistema. Ngunit habang nakatingin siya rito ngayon, wala siyang naramdaman, walang galit, walang awa. Isang malaking kawalan na nagpapatunay na tuluyan na siyang malaya. Hindi niya kinuha ang sobre. Ramos, itapon mo yan. Malamig ngunit kalmadong utos ni Mercedes. Hindi ko kailangan ng mga salita mula sa mga taong patay na sa aking memorya. The past has no place in our sanctuary. Masusunod po. Ibinalik ni Ramos ang sobre sa kanyang bulsa at yumukod bago lumayo. Tumayo si Mercedes mula sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa dalampasigan. Sinalubong siya ni Lulu ng isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ng bata, ang liwanag ng araw sa kanilang mga balat, at ang kalawakan ng dagat sa kanilang harapan. Ito ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili o mananakaw ng sinuman. Nay, ang ganda po ng dagat, bulong ni Lulu habang nakasiksik sa dibdib ng ina. Oo, anak. At tulad ng dagat, gaano man kalakas ang bagyo, palagi itong babalik sa pagiging kalmado at payapa. Sagot ni Mercedes habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Amanpulo, ang reyna ng Vergara ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang kanyang korona ay hindi gawa sa diamante o ginto, kundi sa katatagan ng kanyang espiritu na bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang init sa loob ng pampublikong selda ay tila mabigat na kumot na pumipigil sa paghinga ng mga nakakulong. Sa isang madilim at basa-basang sulok kung saan ang amoy ng kalawang, pawis at ihi ay nagahari, nakaupo ang dalawang anino na minsan ay naging Diyos ng sarili nilang palasyo. Isang yuping lata ang gumulong at tumama sa paa ni Doña Consolacion. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos at puno ng mamahaling langis, ay ngayon ay buhol-buhol at puno ng dumi. Nakatingin siya sa isang piraso ng tinapay na nahulog sa sementong sahig. Dahan-dahan, ang kanyang nanginginig at maduming kamay ay inabot ang pagkain, pinapagpag ang alikabok, at isinubo ito ng may kasamang luha. Hoy matanda, umusod ka nga dyan. Ang asim ng amoy mo. Akala mo kung sinong donya kung makatingin. Sigaw ng isang bilanggong may tato sa braso. Sabay tulak kay Doña Consolacion hanggang sa bumagsak ito sa maruming pader. Hindi lumaban ang matanda. Ang kanyang hiya, ang dating pinoprotektahan niyang reputasyon,
na naging dahilan ng kanyang kalupitan ay tuluyan ng nadurog. Ang bawat pang-alipusta na natatanggap niya mula sa mga kapwa bilanggo ay tila eksaktong kopya ng mga salitang ibinato niya kay Mercedes sa loob ng 6 na taon. Sa kabilang selda, si Lorenzo ay nakatitig sa isang lumang pahayag-hayagan na ipinuslit ng isang gwardya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang isip ay unti-unting kinakain ng kabaliwan. Sa unahang pahina ng dyaryo ay ang larawan ni Mercedes, nakangiti ng may lubos na kumpiyansa. Hawak ang kamay ni Lulu sa harap ng bagong bukas na Lourdes Haven for Women. Ang headline ay sumisigaw ng tagumpay, The Radiance of Vergara, How a Mother's Love Built an Empire of Hope. Idinikit ni Lorenzo ang pahayagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat. Ang lalaking minsang nangarap na itayo ang pinakamataas na gusali sa lungsod, ay ngayon ay gumuguhit ng mga walang kwentang linya sa sahig. Gamit ang isang piraso ng uling, nakakulong sa isang kahon na walang bintana. Ang kanyang buhay ay naging sawani. Naging isang walang hanggang gabi. Sa kabilang dako ng mundo, ang hangin ay may amoy ng bagong pag-asa. Ang bulwagan ng Lourdes Haven ay puno ng liwanag. Ang mga puting rosas na nakapalamuti sa paligid ay walang tinik. Isang simbolo ng kaligtasan at kapayapaan para sa mga babaeng nakahanap ng kanlungan sa lugar na yon. Nakatayo si Mercedes sa harap ng isang podium, suot ang isang simpleng suit na kulay garing. Wala siyang suot na alahas, maliban sa isang kwintas na may maliit na palawit na hugis araw, isang regalo mula kay Lulu. Ang madla ay tahimik na naghihintay. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Many years ago, I thought love meant hiding your true strength to protect someone else's fragile ego. Panimula ni Mercedes, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init na umaabot sa puso ng bawat nakikinig. I wore a mask of poverty and submission. I let myself be stepped on, thinking that endurance was the highest form of sacrifice. Tiningnan ni Mercedes ang unang hanay ng mga upuan. Nakaupo roon si Gabriel, ang arkitekto na ngayon ay matagumpay na pinamumunuan ang lahat ng proyekto ng Vergara Global. At sa tabi nito ay si Lulu, na ngayon ay isang masigla at malusog na bata. Pumapalakpak habang nakatingin sa kanyang ina. But I was wrong. Patuloy ni Mercedes. Ang pagpapakumbaba ay isang magandang katangian. Ngunit kapag ginamit ito ng ibang tao upang alipinin ka, kapag ang iyong katahimikan ay naging sandata nila para saktan ng mga taong pinakamahalaga sa iyo, doon mo dapat gawing espada ang iyong pagpapakumbaba. Ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso na nakaupo sa madla ay nagsimulang magpunas ng kanilang mga luha. Ang mga salita ni Mercedes ay tila isang balsamo na humahaplos sa kanilang mga sugat. Hindi natin kailangang magtiis sa dilim para lang bigyan ng liwanag ang mga taong bulag sa ating halaga. Wika ni Mercedes ng may diin. Isang ina ang maaaring magtiis ng libu-libong hiwa ng patalim, ngunit siya ay magiging isang leon kapag ang kanyang anak ay tinangka nilang saktan. You are not defined by the pain they caused you. You are defined by the grace and power you show when you finally stand up and walk away. Pagkababa ni Mercedes sa entablado, sinalubong siya ni Lulu ng isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ng bata ay ang tanging kapangyarihang kailangan ni Mercedes. Sila ay naglakad palabas ng bulwagan, hawak kamay, patungo sa isang malawak na hardin kung saan sikat na sikat ang araw. Ang mga anino ng kanilang nakaraan, ang amoy ng sosa, ang mga masasakit na salita, ang mapanlinlang na utang na loob, ay tuluyan ng iniwan sa likuran. Si Mercedes ay hindi na isang anino. Siya ay isang rosas na namukadkad sa katahimikan, na ang bango ay hinding-hindi na kailanman matatakpan ng kahit anong maskara.